Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Maki. Walang eksaktong taon. Butuan. Si Maki ay isang 40 anyos na residente ng Butuan. Kilala sa barangay bilang isang masipag at responsableng tao. Nagtatrabaho bilang magsasaka. Kahit simple lamang ang pamumuhay, masaya at kontento ito sa kung anong meron siya. Sa araw-araw na buhay, madalas itong makita sa bukid. Nag-aararo ng lupa o nag-aani ng mga pananim. Isang araw, habang abala si Maki sa gawain, napansin niya na may isang matandang lalaking papalapit sa kanya. Ang matanda ay nagpakilala sa pangalang Tatay Landing. 70 taong gulang na albularyo. Kilala ito sa lugar. Hindi lamang dahil sa husay sa panggagamot gamit ng mga halamang gamot, pati na rin sa kanyang mga babala at mga payo na tila may dalang mga hiwaga. Maki, halika nga't lumapit ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Wika ni Tatay Landing habang papalapit. Kaagad namang lumapit si Maki upang salubungin ang matanda. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo, Tatay Landing? Tanong ni Maki. Matalim namang tumitig sa kanya si Tatay Landing. May nais akong sabihin sa'yo. Isang babala. Sa mga susunod na araw, may mga bagay na maaaring magbago sa buhay mo. Maging handa ka. Palagi mong ipanalangin ang iyong kaligtasan at kapakanan. Tugon ni Tatay Landing. Naguluhan si Maki sa sinabi na matanda. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tatay Landing? Tanong ni Maki. Hindi kagad sumagot ang matanda. At sa halip, iniabot niya ang isang maliit na supot na yari sa tela mula sa bulsa at inabot ito kay Maki. Itago mo ito. Ito ay isang proteksyon. Kung ano man ang mangyari sa'yo, tandaan mong palagi mong kasama ang gabay ng ating mga ninuno. Wika ni Tatay Landing. Kaagad namang tinanggap ni Maki ang supot. Kahit na hindi pa rin niya lubos maunawaan ang babala ng matanda. Maraming salamat po, Tatay Landing. Tatandaan ko po ang mga sinabi mo. Wika ni Maki. Tumango lamang si Tatay Landing bago umalis. Iniwan si Maki na nag-iisip at may halong kaba sa puso. Sa pagbalik sa trabaho, hindi maiwasang isipin ni Maki ang mga sinabi ng matanda. Sa simpleng pamumuhay sa bukid, ngayon lamang may nadagdag na tanong at pag-aalala sa isipan. Mula ng araw na yon, hindi na nawala ang pangamba sa isipan ni Maki. Pakiramdam niya, anumang oras ay mangyayari ang sinasabi ni Tatay Landing. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya lamang ang pang-araw-araw na gawain sa bukid. Pero lagi pa rin nasa isipan ang babala ng matanda. Makalipas ang ilang linggo, may dumating na bagong lipat sa baryo nila Maki. Ito ay si Paulo. Isang misteryosong lalaki na palaging nag-iisa at bihirang makihalubilo sa mga tao. Hindi alam ni Maki ang dahilan ng paglipat ni Paulo sa lugar. Ngunit napansin niya ang kakaibang aura nito. Tila may mabigat na dalahin sa buhay. Isang hapon,
Habang nagpapahinga si Maki sa ilalim ng puno pagkatapos ng maghapong trabaho, napansin niyang dumaan si Paulo. Tumigil ito at tumingin kay Maki. Kaya nagpa siya ang binata na lapitan si Paulo para kamustahin. Nagbabaka sakaling makatulong sa bagong kapitbahay. Magandang hapon. Ako nga pala si Maki. Taga rito rin ako sa baryo. Baka gusto mong sumali sa amin minsan. Pag-aaya ni Maki. Nagulat naman si Paulo sa biglaang bati ni Maki. Ngumiti ito ng bahagya. Salamat ah. Ako nga pala si Paulo. Pasensya na kung medyo tahimik ako ah. Hindi pa ako sanay sa lugar na ito eh. Tugon ni Paulo. Walang ano-ano eh. Nakipagkwentuhan si Maki kay Paulo. Ikwinento ni Maki ang kanilang baryo, ang mga tao roon, maging ang trabaho sa bukid. Sa bawat salita ni Maki, nararamdaman ni Paulo ang pagiging magaan ng loob. Unti-unting nawala ang pag-aalinlangan. Nang mga sumunod na araw, madalas nang makita si Paulo na tumutulong kay Maki sa bukid. Naging magkaibigan ang dalawa at natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Sa bawat kwento at pagsasama, napagtanto ni Maki na may mabuting kalooban si Paulo sa kabila ng pagiging misteryoso. Habang lumilipas ang panahon, naging malapit na magkaibigan sina Maki at Paulo. Isang araw, sa gitna ng kanilang kwentuhan, naibahagi ni Maki kay Paulo ang babala ni Tatay Landing. Alam mo ba pare, may sinabi sa akin si Tatay Landing noon eh. May babala siyang binigay. Mula noon hindi na nawala yun sa isipan ko eh. Wika ni Maki. Napatingin si Paulo kay Maki ng seryoso. Anong klaseng babala ba? Sa tingin mo, totoo kaya ang sinabi niya sa'yo? Tanong ni Paulo. Ang sabi niya may mga bagay na magbabago sa buhay ko at kailangan ko maging handa. Hindi ko nga alam ang ibig niyang sabihin eh. Pero pakiramdam ko naman, may kinalaman ito sa darating na mga pangyayari. Tugon ni Maki. Tahimik namang napaisip si Paulo. Maki, kahit anong mangyari, andito lang ako. Hinding-hindi kita iiwan. Harapin natin kung ano man ang darating na magkasama. Wika ni Paulo. Sa mga salita ng kaibigan, nakaramdam ng gaan si Maki. Sa kabila ng babalang yon ay nahanap niya ang isang kaibigan na handang tumulong at sumuporta sa kanya. Ano man ang mangyari. Ngunit hindi alam ni Maki. Ang tinutukoy pala ni Tatay Landing ay walang iba kundi si Paulo. Isang araw, habang pauwi sa tahanan, bigla na lamang hinila ni Tatay Landing si Maki. Mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Tandaan mo ang mga ahas ay laging nasa paligid lamang. Wika ni Tatay Landing. Napakunot ang noo ni Maki dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin na matanda. Teka tay, ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo naiintindihan. Tugon ni Maki. Magsasalita pa sana si Tatay Landing. Kaso dumating si Paulo. Hinila niya si Paulo palayo sa matanda. Bakit ba naniniwala ka sa mga sinasabi ng matandang yan? Pare, pakiramdam ko nahihibang na yan eh. Wika ni Paulo.
Pagkatingin ni Maki sa kinatatayuan ni Tatay Landing kanina, wala na ito doon. Siguro nga tama ka, no? Hayaan mo, pre. Hindi na ako magpapaapekto sa mga sinasabi niya. Tugon ni Maki. Sabay nang umalis ang dalawa. Kinagabihan, hindi maalis sa isipan ni Maki ang mga sinabi ni Tatay Landing. Kaya pinuntahan niya ang tahanan nito. Ngunit umalis ang matanda. Hindi na alam ni Maki ang gagawin dahil pakiramdam niya may laman ang mga sinasabi na matanda sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, muli silang nagkita ni Tatay Landing. Hinila siya nito sa isang tabi. Ibinunyag ng matanda ang tunay na pagkatao ni Paulo. Si Paulo, isa siyang aswang. Kinukuha lang niya ang loob mo para pagdating ng oras, magawa niya ang balak niya. Huwag kang magpapalinlang. Wika ni Tatay Landing. Naguluhan si Maki at hindi makapaniwala. Hindi po totoo yan, Tay. Kaibigan ko po si Paulo eh. Kilala ko po siya. Tugon ni Maki. Yan ang akala mo, Maki. Pero mag-iingat ka. Baka mahuli na ang lahat kapag nalaman mo ang katotohanan. Wika ni Tatay Landing bago ito umalis. Sa kabila ng babala ng matanda, pinilit ni Maki na wag itong paniwalaan. Subalit habang tumatagal, may napapansin siyang kakaiba kay Paulo. Madalas, nauhuli niya itong nagmamasid sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. May mga pagkakataong nawawala ito ng walang paalam. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaibang takot at pagdududa sa tuwing magkasama sila. Bagaman hindi pa rin ganap na kumbinsido. Ang mga kakaibang pangyayari ang nag-uudyok kay Maki na maging mas maingat. Unti-unti, nagsimula siyang mag-isip at magtanong sa sarili. Totoo kaya ang sinabi ni Tatay Landing? Aswang kaya si Paulo? Pero bakit ako? Tanong ni Maki sa sarili. Ngunit kahit anong katanungan ang nasa isipan, alam niyang hindi masasagot ang mga ito. Samantala, si Paulo naman ay napansin ang pagkailang ni Maki sa kanya. Pare, pakiramdam ko naiilang ka na sa akin ah. May nagawa ba akong mali? Tanong ni Paulo. Wala naman pare. Medyo marami lang akong iniisip ngayon eh. Pasensya na kung hindi kita masyadong napapansin ah. Tugon ni Maki. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa ni Maki. Kaya nagplano ito ng paraan para dahan-dahang lumayo kay Paulo. Nagsimula siyang magpalusot na abala siya sa bukid o sa iba pang mga gawain tuwing niyayaya ni Paulo na magkasama. Madalas, pinipilit ni Maki na umuwi ng mas maaga o magtrabaho sa mga lugar na alam niyang hindi sila magkikita. Sa tuwing magkakasalubong, palaging may dahilan si Maki para kaagad na umalis. Sa ganitong paraan, unti-unti siyang nakakalayo kay Paulo. Bagaman may pangamba pa rin siyang nararamdaman sa kaibigan, akala ni Maki, patuloy niyang maiiwasan si Paulo ngunit nagkakamali siya. Dahil isang araw, bigla na lamang pinuntahan ni Paulo si Maki sa tahanan nito. Alam at ramdam kong iniiwasan mo ko. May problema ba sa akin, Maki? Tanong ni Paulo. May magkahalong lungkot at pag-aalala ang itsura.
Napapuntong hininga si Maki. Alam niya na kailangang magsinungaling upang mapanatili ang distansya. Wala naman, Paulo. Siguro, kailangan ko lang ng konting oras para sa sarili ko. Maraming bagay lang akong inaasikaso eh. Kailangan kong gawin muna ang mga bagay na yun. Tugon ni Maki. Napatingin si Paulo kay Maki na may halong sama ng loob. Pero parang hindi ka na katulad ng dati, pare. Parang hindi mo na ako itinuturing na kaibigan. Wika ni Paulo. Hindi masabi ni Maki ang totoo. Kaya pinili niyang saktan ng kalooban ni Paulo upang mas lalo itong lumayo. Siguro nga, Paulo. Kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ang sarili ko at mga plano ko sa buhay. Pasensya na. Pero kailangan ko muna ng oras para makapag-isip. Tugon ni Maki. Hindi makapaniwala si Paulo sa narinig. Ganun ba, Maki? Sige, kung yan ang gusto mo, hindi na kita guguluhin. Tugon ni Paulo. Tila maluluha na ang itsura nito. Tuluyan nang umalis sa tahanan. Hindi gusto ni Maki ang ginawa niya kay Paulo. Pero alam niyang yun ang tama. Lalo na't ayaw niyang kasama si Paulo. Pero pinaghihinalaan naman niya ito. Sobrang nalungkot si Maki pero tiniis niya ang bagay na yun. Para sa kabutihan ng lahat. Ilang buwan pa ang lumipas. Matapos iwasan ni Maki ang kaibigan ay sumuko na din si Paulo sa paglalapit dito. Ngunit kasabay nito, ang pagsisimula ng kaguluhan sa baryo. Maraming hayop ang namamatay nang hindi nila alam kung sino o ano bang may gawa. Kahit na ang kalabaw ni Maki ay namatay din gaya ng iba pang mga hayop. Nag-usap-usap ang mga taga-baryo. May napansin ang mga ito. Halos lahat ay naapektuhan maliban sa isang tao sa lugar. Walang iba kundi si Paulo. Kaagad na intriga ang mga taga-baryo at sinubukang isisi ang lahat kay Paulo. Siguro, ikaw Paulo ang may gawa nitong lahat. Hindi ka naapektuhan at higit sa lahat eh. Nangyari ang lahat ng ito mula nang dumating ka. Wika ng isa sa mga taga-baryo. Teka, wala akong ginagawang masama. Inosente ako kaya pwede ba? Huwag niyong isisi sa akin ang lahat. Tugon ni Paulo. Nagsimulang magduda ang taong bayan sa pagkatao ni Paulo. Hindi matiis ni Maki na makitang kinakawawa ang kaibigan. Kaya isa ito sa mga nagpatunay na inosente si Paulo. Tama na. Huwag nating ibintang sa ibang tao ang nangyayari. Lalo na't wala naman tayong ebidensya eh. Wika ni Maki. Nagulat si Paulo sa biglaang pagtatanggol sa kanya ni Maki. Pero sa halip na matuwa sa ginawa ng kaibigan, nainis pa si Paulo. Huwag ka na nga magsalita pa, Maki. Ngayon nandito ka para sa akin samantalang nung panahon na kailangan kita, wala ka naman pare. Wika ni Paulo. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao at umalis na lamang si Paulo. Hindi maisip ni Maki kung bakit ganun na lamang ang inis sa kanya ni Paulo. Dahil lamang sa ginawa niyang pag-iwas. Napansin naman ni Tatay Landing ang naging reaksyon ni Maki. Subukan mo, Maki, ang kaibigan mo. Hindi paraan ng pag-iwas para makita ang tunay na kulay ng isang tao. Wika ni Tatay Landing. Napakunot ang noo ni Maki. Naguluhan sa sinabi na matanda.
Pero ikaw na po ang nagsabi sa akin eh. Mag-iingat ako sa mga taong nasa paligid ko. Tugon ni Maki. Misteryoso lamang umiti si Tatay Landing sa kanya. Sa kabilang banda, nakita ni Paulo na magkasama sina Maki at Tatay Landing. Nang dahil sa'yo, Landing, hindi ko magawa ang plano ko. Pero ayos lang yon. Hindi ko na kailangan magpanggap. Ngayong gabi, magiging hapunan ka namin, Maki. Wika ni Paulo sa sarili. Pagsapit ng gabi, nagpahinga na si Maki sa tahanan pero biglang dumating si Paulo. O pare, galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Maki. Ngumiti lamang si Paulo. Lumapit ito sa binata at may binulong na dasal. Kasabay nito, bigla ang natumba si Maki at nawala ng malay. Nagising si Maki na nakadena at nasa loob ng isang madilim na lugar. Nakita niya si Paulo na nakatayo sa harapan. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo, Paulo? Bakit mo ako kinadena dito? Tanong ni Maki. Lumapit si Paulo at tumawa na mahina. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Maki? Isa akong aswang. Matagal na kitang pinagmamasdan at matagal ko nang plinano ito. Tugon ni Paulo. Nagulat si Maki sa sinabi ng kaibigan. Aswang? Bakit mo ginawa sa akin to? Wala naman akong ginawang masama sa'yo, pare. Wika ni Maki. Pinatay ng tatay mo ang mga magulang ko. Naghihiganti lang ako. Ngayon, babayaran mo ang kasalanan ng pamilya mo sa akin. Tugon ni Paulo. Napuno ng galit ang itsura. Naguluhan si Maki sa sinabi nito. Tatay ko. Pero ni minsan hindi ko nga nakilala ang tatay ko eh. Ano bang sinasabi mo? Muling tanong ng binata. Hindi mo man siya kilala. Pero siya ang dahilan kung bakit nangyari ito sa'yo ngayon. Tugon ni Paulo. Nakaramdam na matinding takot si Maki habang si Paulo naman ay nag-uumpisang magkwento tungkol sa kanyang pamilya. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Tahimik lang kaming namumuhay ng pamilya ko sa isang liblib na lugar eh. Mga simpleng magsasaka lamang kami. Pero isang gabi, biglang sumalakay ang grupo ng mga tao. Pinamumunuan sila ng tatay mo. Pinatay nila ang mga magulang ko. Iniwan nila akong nag-iisa at sugatan. Kaya mula noon, naging masama ako dahil sa sumpa ng galit at paghihiganti. Wika ni Paulo. Napaluhan na lamang si Maki. Hindi ko naman alam, Paulo eh. Hindi ko naman alam na gano'n ang ginawa ng tatay ko. Patawarin mo naman ako. Pagmamakaawa ni Maki. Ngunit hindi pa rin nagpaawat si Paulo. Patawad. Huli na para dyan, Maki. Ang mga ginawa ng tatay mo, hinding-hindi na mababawi ng mga paghingi mo ng pasensya. Tugon ni Paulo. Patuloy pa rin sa pakikiusap si Maki. Paulo, pakiusap. Wala akong alam sa nangyari. Hindi ko nga kilala ang tatay ko eh. Kaya kung maaari lang, pakawalan mo na ako. Magagawa naman natin tong ayusin ng hindi sa ganitong paraan. Wika ni Maki.
Ayusin, hindi na maayos ang nasira ng ganito. Ngayon, pagbabayaran mo na ang kasalanan ng tatay mo sa akin. Tugon ni Paulo. Sinimulan na ni Paulo ang pagpapahirap kay Maki. Unang-una, pinakain siya ng mga bagay na hindi niya kilala. Mga hilaw na karne at dugo. Hindi siya binigyan ng sapat na pagkain at tubig. Pinatulog sa malamig na sahig. Araw-araw, pinapahirapan siya ni Paulo sa pamamagitan ng pagkakakadena sa mga braso at binti. Hindi pinapayagang makalabas o makita ang liwanag ng araw. Tuwing gabi naman, naririnig ni Maki ang mga nakakakilabot na tunog at halakhak ni Paulo. Ang mga pangungutya at paninisi sa kanya ay hindi nawala. Puno ng sakit at paghihirap ang bawat araw ni Maki. Habang patuloy pa rin siyang nakikiusap na sana magbago pa ang isipan ng kaibigan. Paulo, pakiusap. Hindi ko kasalanan ng mga nangyari noon. Huwag mo na akong parusahan sa mga kasalanan ng tatay ko. Wika ni Maki habang umiiyak. Ngunit sa bawat pag-iyak at pagmamakaawa ni Maki, lalo lamang pinapatindi ni Paulo ang pagpapahirap. Hindi na lamang pisikal na sakit kundi pati na rin ang emosyonal na pagdurusa ang nararanasan ni Maki. Habang patuloy siyang nananawagan ng awa sa taong minsang itinuring na kaibigan. Hanggang sa nalaman ni Tatay Landing ang pagkawala ni Maki. Nang marinig niya ang balita mula sa mga kapitbahay na hindi na nila nakikita si Maki sa bukid o kahit saan man sa baryo. Kinutuban si Tatay Landing na may masamang nangyari sa binata. Kaya kagad itong kumilos. Pumunta si Tatay Landing sa maliit na kubo malapit sa tahanan, kung saan niya iniingatan ang mga anting-anting at agimat. Isa-isa niyang kinuha ang mga ito. Pinili ang mga pinakamakapangyarihan para sa darating na laban. Panahon na para gamitin ko ang mga ito. Wika ni Tatay Landing sa sarili habang hinahanda ang mga kagamitan para sa misyon. Sa tulong ng mga agimat, sinundan ni Tatay Landing ang mga bakas ng enerhiya na naiwan ni Paulo. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan niya ang lugar kung saan kinulong ni Paulo si Maki. Nakita niya ang mga bakas ng pagdurusa ng binata at naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Hindi nagtagal, nakaharap niya si Paulo. Inaabangan pala nito ang pagdating na matanda. Matagal ko nang alam na darating ka, Landing. Wika ni Paulo. Tatapusin ko na ang kalokohan mo, Paulo. Ilabas mo si Maki at harapin mo ang kaparusahan mo. Tugon ni Tatay Landing habang hawak ang mga agimat. Kung gusto mong iligtas si Maki, kailangan mo munang harapin ako, tanda. Wika ni Paulo. Nagsimula na ang labanan. Ginamit ni Tatay Landing ang mga agimat upang labanan ang makapangyarihang aswang na si Paulo. Alam ni Tatay Landing na ito na ang huling pagkakataon upang mailigtas si Maki at tapusin ang sumpa ng paghihigante. Sa gitna ng labanan, nagawang mahawakan ni Tatay Landing ang braso ni Paulo. Sa pagkakahawak na matanda, napansin niya ang isang malaking sugat sa braso ni Paulo. Isang sugat na tila hindi pa tuluyang naghihilom.
Biglang bumalik sa alaala ni Tatay Landing ang isang insidente noong kabataan niya. Nakita nito ang sarili na kasama ang isang grupo ng mga tao. Pinamumunuan nito ng ama. Sinalakay nila ang isang tahimik na pamilya ng mga magsasaka. Naalala niya ang mga sigawan at mukha ng batang lalaking sugatan. Napagtanto ng matanda. Ang batang lalaking yon ay walang iba kundi si Paulo. Ikaw, hindi pwede. Bakit nadamay si Maki? Bulong ni Tatay Landing. Puno ito ng gulat at pagsisisi. Binitawan niya si Paulo. Naguguluhan sa kanyang natuklasan. Nagtataka naman si Paulo sa biglaang pagbitiw ni Tatay Landing. Habang nakatitig ang matanda sa sugat ni Paulo, naramdaman niyang may mabigat na koneksyon sa nakaraan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Alam niya na ang mga nangyari noon. Ito ang nagdala na matinding sakit at galit kay Paulo. Ngayon, napagtanto niyang siya at ang pamilya niya ang naging sanhi ng paghihirap ng binata. Ang pagkatuklas na ito ay nagbigay ng panibagong direksyon sa kanilang labanan. Habang si Tatay Landing naman, nag-iisip ng paraan kung paano mapapawi ang galit at paghihiganti na nararamdaman ni Paulo. Habang naguguluhan ang matanda, si Paulo naman ang nagtanong sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataon si Maki na makatakas mula sa pagkakakadena. Tahimik itong gumapang palayo. Sinubukang hindi gumawa ng ingay. Nang makalabas ng silid, nakita niya ang labanan sa pagitan ni Tatay Landing at Paulo. Dahan-dahan siyang lumapit. Kaagad naman siyang nakita ng dalawa. Hanggang sa napansin ni Tatay Landing ang mga kakaibang marka sa braso nito. Mga marka na kilalang kilala niya. Biglang bumalik sa alaala ni Tatay Landing ang isang gabi ng kaguluhan. Noong binata pa ito, kung saan nawala ang bunsong kapatid. Maki, ikaw ba ang nawawala kong kapatid? Bulong ni Tatay Landing. Puno ng pagtataka at pag-asa. Napatigil si Tatay Landing. Napagtanto niya na ang nawawalang kapatid na matagal nang hinahanap. Matagal na palang nasa harapan niya. Ikaw nga ang nawawala kong kapatid, Maki. Ikaw na ang matagal kong hinahanap. Wika ni Tatay Landing. Sa gitna ng kaguluhan at labanan, natuklasan ang isang koneksyon na magbabago sa kanilang lahat. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan nila, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa puso dahil sa pagkatuklas ng kanilang tunay na ugnayan. Nagpatuloy ang labanan habang si Tatay Landing naman nagsimula ng magsalita. Maki, nawawala ka noon pa man. Ang pamilyang kinalakihan mo, ang mga nag-aruga sa'yo, hindi sila ang tunay mong pamilya. Noong bata ka pa, sinugod kami ng grupo ng mga taong pinamumunuan ng pamilya ni Paulo. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ka at hindi kita nakita pa mula noon. Wika ni Tatay Landing. Hindi naman makapaniwala si Maki sa narinig. Ano po? Pamilya ni Paulo? Paano po nangyari yun? Tanong ni Maki. Nagpantig ang tenga ni Paulo sa narinig. Hindi totoo yan. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Tugon ni Paulo. Kaagad nitong sinugod si Maki. Ngunit bago pa makalapit si Paulo,
Mabilis siyang napigilan ni Tatay Landing. Tama na, Paula. Huwag mo nang idamay si Maki. Wala siyang kinalaman sa mga kasalanan ng nakaraan. Wika ni Tatay Landing. Habang si Paulo naman, puno pa rin ng galit at paghihigante. Hindi pa rin mapigilan. Wala akong pakialam sa kung anong sinasabi mo, tanda. Ang lahat ng ito dahil sa inyo ng pamilya mo. Wika ni Paulo. Habang patuloy ang tensyon, pilit na pinipigilan ni Tatay Landing ang galit ni Paulo. Sinusubukang protektahan si Maki sa anumang kapahamakan. Habang patuloy ang tensyon, lumuhod si Maki sa harapan ni Paulo. Umaasang maawa ito. Paulo, pakiusap. Magkaibigan tayo eh. Hindi ko alam ang tungkol sa nakaraan mo. Huwag mo naman akong saktan. Wika ni Maki. Patuloy pa rin itong umaasa na maaantig ang puso ng kaibigan. Nakakita si Paulo ng pagkakataon. Kunwari ay pinapatawad na niya ito. Sige Maki, pinapatawad na kita. Lumapit ka rito sa akin. Tugon ni Paulo na akmang handang yakapin si Maki. Nang malapit na ang binata kay Paulo, dali-daling inilabas ni Paulo ang matutulis na kuko. Sa isang iglap, itinarak niya ang mga ito sa tagiliran ni Maki. Napasigaw si Maki sa sakit. Kaagad itong bumagsak sa lupa. Hindi na napigilan ni Tatay Landing ang sarili. Dahil sa galit at dalamhati, ginamit niya ang mga agimat upang tapusin si Paulo. Inusalan niya ang mga gamit. Dali-daling lumapit kay Paulo. Itinarak ng matanda ang patalim sa dibdib nito. Wala nang nagawa ang aswang kung hindi sumigaw. Hanggang sa bumagsak na ito sa lupa at hindi na humihinga. Pagkatapos ng labanan, dali-daling lumapit si Tatay Landing kay Maki at niyakap ang kapatid. Maki, patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Wika ni Tatay Landing habang umiiyak. Iyakap ang kapatid na sugatan. Sa gitna ng sakit at pagkalito, naramdaman ni Maki ang pagmamahal at pag-aalaga ng tunay na kapatid. Habang yakap ni Tatay Landing si Maki, dali-dali niyang kinuha ang mga agimat at ginamot ang binata. Maki, kumapit ka lang. Kagamutin ka ng kuya. Hinding-hindi kita pababayaan. Wika ni Tatay Landing. Habang marahang inaayos ang sugat ng kapatid. Lumipas pa ang mga oras. Unti-unting naghihilom ang sugat ni Maki sa tulong ng mga agimat at kaalaman ni Tatay Landing sa panggagamot. Naramdaman ni Maki ang unti-unting pagkawala ng sakit. Nagbalik na din ang lakas. Salamat kuya. Hindi ko alam na ikaw pala ang nawawala kong kapatid. Wika ni Maki. Nakaraan na yon, Maki. Ang mahalaga, pagkasama na tayo ngayon. Hinding-hindi na kita iiwan. Tugon ni Tatay Landing. Mula noon, nagpasya na si Maki na manatili sa tabi ng kuya. Magkasama nilang hinarap ang bagong buhay. Malayo sa mga anino ng nakaraan. Tinulungan ni Maki si Tatay Landing sa panggagamot at pagtulong sa kanilang komunidad. Muli ding bumalik ang kapayapaan sa lugar. Sa kanilang bagong simula,
Natagpuan ni Maki at Tatay Landing ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit na kanilang pinagdaanan, nagtagumpay ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Sa wakas, natamo nila ang isang tahimik at masayang buhay, puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Benji. Taong 1997, Palo, Leyte. Nang mga panahong ito, kakamatay pa lamang ng asawa at nag-iisang anak ni Benji. Pinatay ang mga minamahal niya sa buhay ng isang aswang. Hinding-hindi niya malilimutan noong madaling araw na umuwi galing trabaho. Saksing buhay ito nang makitang merong isang lalaking nalilisik ang mga mata. Duguan ang bunganga at lumundag sa bintana palabas ng tahanan. Noong makapasok siya ay dito niya nakita ang mag-ina na parehong wala ng buhay. Laslas ang leeg at wakwak na ang dibdib. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Benji ng mga panahong iyon. Lalo na't sobra siyang nagsisisi sa mga nangyari. Wala man lamang itong nagawa sa mga oras na kailangan na mag-ina niya ng tulong. Bumaha ng luha at hinagpi sa sandaling yun si Benji. Magmula ng araw na mailibing ang mag-ina, nangako si Benji sa sarili. Sa oras na mag-cruise ang landas nila ng aswang, matitikman nito ang malupit niyang paghihigante. Isang gabi, walang overtime si Benji sa kanyang trabaho kaya maaga itong nakauwi. Pagkapasok niya ng tahanan, meron siyang nakita na isang nilalang na nakadapa sa dilim. Pulang-pula ang mga mata at mahaba ang tenga. Naalala niya ang sinapit na mag-ina. Kaya hindi ito nagpahalatang nakita niya ito. Kaagad siyang dumiretso sa loob. Kinuha ang bagong hasang kutsilyo at muling lumabas. Natanaw niya na naroon pa rin ang elemento. Kaya naman, mabilis niyang binato ang patalim. Asintado sa ganitong bagay si Benji. Kaya naman, nadaplisan niya ang nilalang sa balikat. Mabilis namang lumayo ang aswang, kaya alam niyang nasaktan ito. Kaagad niyang kinuha ang kutsilyo. Ibinaon ito sa lupa habang may binibigkas na orasyon. Ang pamamaraang yon ay namana pa niya sa kanyang manggagamot na lolo. Ayon dito, sa oras na ibaon sa lupa yung kutsilyong nakasugat sa isang aswang, mamamatay ito at hindi nagagaling ang sugat. Hihintay na lamang ni Benji ang resulta. Kapag may kalugar siyang namatay, dahil sa malalang sugat ay malalaman niya kung sino ang aswang. Mabuti na lang nung gabing yon, hanggang doon lamang ang naranasan niya. Nagdaan pa ang ilang mga araw. Hanggang sa bumisita sa bahay yung kumparing si Nato ng araw ng linggo. O pare, napabisita ka yata. Pasensya ka na. Pas na muna ako. Hindi na muna ako iinom ngayon. Gusto ko sanang sulitin yung day off ko sa pagpapahinga dito sa bahay eh. Bungad ni Benji. Subalit mabilis namang napailing si Nato. Hindi yung tungkol sa paglalasing niyo ipununta ko dito pare. May masamang balita ako. Si Mang Delfino, yung albularyo dito sa lugar natin, namatay na. Magpapahilot sana ako sa bahay nila kanina eh. Kaya nga lang, burol niya yung nadatnan ko. Grabe, marami pa naman siyang natutulungang tao dito. Lalo na yung walang pera para magpadoktor.
Tugon ni Nato. Biglang nagulat si Benji. Natanong niya ang kaibigan. Anong kinamatay niya pare? Kaya pala ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Siguro nagkasakit si Mang Delfino ano? Tanong ni Benji. Tumugon si Nato na nagkabigsa ito sa balikat. Kumalat ang impeksyon at hindi na gumaling. Kaya nang marinig ito ni Benji, kagad itong kinutuban. Nagpasama siya kay Nato sa tahanan ng matanda. Nasilayan niya mismo na pinaglalamayan na ang manggagamot. Naroon rin ang pamilya nito. Napaka-imposible para kay Benji na si Mang Delfino yung aswang na pumatay sa mag-ina. Iba ang itsura ng aswang na nakitang tumalon sa kanilang bintana. Maskulado ito at bata pa yung elemento. Samantalang si Mang Delfino naman, bukod sa kuba ay uugod-ugod na ito. Kaya nga lang, yung aswang na namataan niya noong nakaraang gabi, hindi niya nakita yung buong itsura dahil madilim ng panahong yon. Kaya naisip ni Benji, maaaring si Mang Delfino nga yung aswang na natamaan niya ng kutsilyo. Kaya hindi malaman ni Benji kung matutuwa ba siya sa nangyari. Lalo na't hindi naman si Mang Delfino yung pakay niyang patayin kahit aswang pa ito. Dahil sa mga sandaling yon, nakatatak pa rin sa utak ni Benji yung aswang na pumaslang sa asawa at anak. Hanggang sa nakita niyang umiiyak ang pamilya ni Mang Delfino. Makikita sa itsura nito na gusto nila ng hustisya para sa namatay. Pero hindi naman niya sinasadya na mapaslang ang matanda. Buong akala niya lamang ay ito yung aswang na gusto siyang tugisin. Dahil sa labis na awa ni Benji, yung kalahati ng sweldo ay hinulog niya sa abuloy. Habang naglalakad pa uwi, natanong ni Benji si Nato kung may kakilala ba ito na pinaghihinala ang aswang. Wala akong kakilala pare. Bakit mo naman natanong? Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung pagkamatay ng asawa at anak mo? Tanong ni Nato. Siyempre, talagang hindi ko makakalimutan yun. Mahal na mahal ko ang pamilya ko eh. At talagang gusto kong magiganti. Tugon ni Benji. Kaya naman, pinaalalahanan siya ni Nato na masyadong mapanganib ang gagawin. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Tumugon naman ito na mag-iingat siya dahil alam niya kung ano ang pinapasok. Lumipas pa ang 1 linggo. Magkakaroon na ng fiesta sa lugar. Kaya may magaganap na palarong boxing sa makalawang araw. Nakita ni Benji yung poster ng mga taong maglalaban sa pader. Hanggang sa maagaw ang atensyon ng isa pang poster na nakadikit roon. Paano ba naman? Pamilyar sa kanya yung lalaki. Hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Pero nangako siya sa sarili ng mga panahong yon. Manonood ito ng laban. Sumapit ang araw ng piyesta. Sa isang covered court ay merong 2 lalaking naglalaban sa ring. Napakalakas ng isang maskuladong lalaki. Pinaulanan niya ng suntok yung kalaban sa buong katawan. Mula ulo hanggang sikmura. Napuruhan sa ulo ng solidong suntok ang kalaban kaya natumba ito. Nanalo ang maskuladong lalaki. Meron pa itong sumunod na laban. Pero kagaya nung nauna, napabagsak din ito at yung lalaki pa rin na pamilyar sa kanya ang nanalo. Nalaman niya lang ang pangalan ng lalaki na magsalita ang announcer. Tungkol sa resulta na nagwagi.
Ang pangalan pala ng boksingero ay Ricardo. Natanong ni Benji sa katabi niyang manonood kung taga saan yung Ricardo. Sa pagkakaalam ko, taga-kabilang baryo si Ricardo. Pero bagong salta pa lang din. Taga Iloilo talaga yan, ayon sa mga narinig ko. Tugon ng matandang lalaki. Ano ho kayang eksaktong lokasyon niya? May kailangan lang po kasi ako sa kanya eh. Tanong ni Benji. Kaya sinabi ng matandang lalaki kung saan ito matatagpuan. Alam ni Benji ang lugar na yon. Kaya nga lang, bihira lamang siyang mapagawi doon dahil wala siyang kakilala. At isa pa, liblib rin ang lugar pero buo na ang pasya ni Benji. Magpupunta siya doon para magmanman. Lalo na't kinukutuban siya na eto yung lalaking pumatay sa Magina. Dahil malaki ang pagkakahawig nito sa kriminal na yon. Nararamdaman din niya na aswang yung lalaki. Nakakapagduda din ang kakayahan nito pagdating sa boxing. 5 kalaban pa ang napabagsak na Ricardo sa ibabaw ng ring. Kaya naman yung mga tao roon, sobrang namangha sa kanya. Hindi na nagtagal doon si Benji. Dali-dali na itong umuwi. Maghahanda siya mamayang gabi para puntahan niyo Ricardo. Naghasa siya ng kutsilyo at nagsanay rin ng boxing. Sumapit ang takip silim. Doon na nagsimulang umalis si Benji. Naglakad na ito papunta sa kabilang baryo. Napakaliblib talaga sa lugar na yon. Dumaan siya sa pagitan ng maisan sa putikan at lumusong sa sapa. Makaraan ng 1 oras na paglalakad, narating din niya yung maliit na komunidad. Subalit nagtaka si Benji. 6:00 pa lamang ng gabi. Maaga pa na mga panahong yun pero wala nang mga taong makikita sa labas. Lahat ng nakatira doon ay nasa loob na at nakasara na rin ang bintana. Sa paglibot ng paningin sa lugar, may isang matandang babae na papasok pa lamang sa tahanan. Subalit nang makita si Benji, bigla itong nagulat. Oh, Iho, anong ginagawa mo dito sa labas? Delikado na lumabas ngayong oras. Mukhang dayo ka pa dito ah. Magmadali ka nang umuwi sa inyo, Iho, hanggat hindi pa sobrang dilim. Wika ng matandang babae habang nanlalaki ang mga mata. Wala po akong pakialamanang. Mukhang hindi niyo pa alam kung sino ang aswang ah. Ako po alam ko na kung sino. Nagpunta nga po ako dito para magiganti. Tugon ni Benji. Hinayaan na lamang siya ng matanda at hindi na pinilit. Pero bago ito pumasok, pinag-ingat siya ng manang. Napatango na lamang si Benji at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa marating niya ang isang tahanan na maraming kambing at itim na baboy na gumagala sa bakuran. Doon pa lamang ay alam niya na aswang ang nakatira doon. Saan ka nga ba naman makakakita ng mga baboy at kambing na nakawala lamang? Sa isip ni Benji, marahil yung mga hayop na yon ay tinatawag na sigbin. Para mapatunayan kung totoo nga ba ang hinala, sumilip siya sa pagitan ng mga binti. Nagulat siya at halos mawala ng balanse. Paano ba naman? Nasilip niya ang tunay na anyo ng mga hayop. Mahaba ang leeg. Bilog ang ulo at walang mga mata. Ang makikita lamang sa mukha nito ay butas ng ilong at yung napakalaking bunganga na may matatalas na ngipin at tumutulong laway. Samantalang ang mga binti nito,
Mahaba yung harapan, pero yung sa dulo ay ubod ng ikli. Maya-maya pa, bigla itong nawala isa-isa sa hindi malamang dahilan. Napansin niya na bumukas ang pintuan ng tahanan. Lumabas doon si Ricardo. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Anong tinatayo-tayo mo dito sa harapan ng bahay ko? Ano bang kailangan mo, ha? Bungad ni Ricardo. Tumayo ng tuwid si Benji habang sinasabing, "Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Ikaw yung aswang na pumatay sa mag-ina ko. Magbabayad kang tarantado ka. Mabuti at nag-cross rin ang landas nating damuho ka." Tugon ni Benji. Kaagad napahalakhak ang lalaki habang sinasabing, "Nakakasiguro ka bang ako ngayon? Hindi ako aswang, pare. Sino ka ba para pagsalitaan mo ko ng ganyan? Hindi nga tayo magkakilalang hayop ka." Tugon ni Ricardo. Kaagad binunot ni Benji ang kutsilyo na nakasukbit sa bewang. Ibinato kay Ricardo. Mahusay sa paghawak ng mga patalim si Benji, kaya bumaon ito sa balikat ng lalaki. Napainda ito habang sapo ang sugat. Pero maya-maya lang, tumawa si Ricardo na siyang kinagulat ni Benji. "Yan lang ba ang kaya mo? Napakadali namang maghagis ng kutsilyo sa isang tao eh. Gusto mo subukan ko sa'yo para malaman mo." Wika ni Ricardo. Tumatawa ito ng malakas habang hinuhugot ang nakabaon na patalim sa balikat. "Isa kang ang aswang hayop ka. Malinaw na ikaw yung pumatay sa asawa at anak ko. Magbabayad ka. Papatayin kita!" Sigaw ni Benji. Kaya mas lalong lumakas ang tawa ng lalaki. "Sige na nga. Aamin na ako. Ako nga yung pumatay sa mag-ina mo. Ang masasabi ko lang sa'yo, napakasarap ng atay at puso nila. Hanggang ngayon nga nalalasahan ko pa rin." Tugon ni Ricardo. Dahil sa narinig, nagpantig ang tenga ni Benji. Muli siyang bumunot ng panibagong kutsilyo. Buong gigil niya itong pinukol kay Ricardo. Sinisigurado niyang masasapul ito sa dibdib. Pero laking gulat niya nang saluhin lamang ng lalaki. Nakakainsulto ang binitawan nitong ngiti sa kanya. Hanggang sa binato rin sa kanya ang kutsilyo pabalik. Napahiyaw sa sobrang sakit ng matamaan sa magkabila ang kamay. Baon na baon ang kutsilyo nito sa kanyang laman. Dahilan upang tumulo ang maraming dugo. "Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. At baka kung ano pang magawa ko sa'yo, maawa ka naman sa sarili mo. Dahil papatayin talaga kita." Wika ni Ricardo. Biglang pumangit ang anyo nito. Tinubuan na makapal na balahibo sa muka. Naging solidong puti rin ang naglalakihang mga mata. Dehado si Benji sa kalaban. Kaya isinintabi niya muna ang paghihigante. Dali-dali siyang umuwi ng tahanan para gamutin ang sarili. Pero bago makalayo sa lugar, naghamon sa kanya si Ricardo. Sa oras na malakas na siya, pwede itong bumalik at magtotoo sila ng pisikal na lakas. Noong makauwi ng tahanan si Benji, binunot niya isa-isa yung kutsilyong nakabaon sa kanya. Abot langit ang naramdamang sakit ni Benji.
Malalim ang sugat at marami ring dugo ang nawala sa kanya. Kaya kagad niya itong tinalian ng tela. Nanggigigil siya ng mga sandaling yon. Paano ba naman? Hindi niya napatay ang nilalang na nagdulot sa kanya ng habang buhay na kasawian. Naging emosyonal din si Benji dahil hindi man lang siya nakagante. Pero hindi nagtagal. Nakaisip na ng paraan si Benji. Siguradong mapapatay niya ang aswang kapag ginawa niya ito. Kinabukasan, napagpasyahan ni Benji na magpunta sa tahanan ni Mang Emong. Kilala ang matandang albularyo sa lugar. Nang magpunta siya roon, kakatapos pa lamang nitong manggamot. Oh, Benji, ano kailangan mo? Teka, bakit may sugat ka sa magkabilaang kamay mo? Ano bang nangyari dyan? Tanong ni Mang Emong. Gagawan po ito ng aswang na pumatay sa asawa at anak ko, Mang Emong. Nagtaos na po kami. Pero wag po kayong mag-alala. Nagamot ko naman po ito. Nagpunta lang po ako dito sa inyo para magtanong kung paano kunin ang mutya sa puso ng saging. Sa ganung paraan, magkakaroon po ako ng pambihirang lakas. Tugon ni Benji. Nagulat roon ng matandang manggagamot sa narinig. Kilala mo na pala yung aswang, Benji. Bakit hindi ka pa nagpunta sa barangay para ipatugis ang taong yon? Nako, hindi madali ang pagkuha ng mutya ng puso ng saging. Marami kang kakaharaping elemento. Kung hindi mo nga nakaya yung iisang aswang, paano pa kaya yung marami? Wika ni Mang Emong. Sumagot si Benji na hindi niya gagawin ang pagsumbong sa barangay. Oo ang pasya niyang lumaban mag-isa. Dahil gusto nitong mamatay sa sariling kamay ang taong pumaslang sa pamilya. Handa rin siyang harapin ang mga maligno. Makuha lamang ang mutya. Dahil sa pagpupumilit niya, napapayag rin si Mang Emong. Nagbigay ito ng medalyon sa kanya para hindi siya lapitan ng mga bungisngis. Isang malignong nagbabantay sa mutya. Ang medalyong ito ay pangontra lamang at wala itong kapangyarihan upang palakasin ang katawan. Dahil malapit na rin ang mahal na araw noon, itinuro ni Mang Emong sa kanya kung saan yung puno ng saging na posibleng may mutya. Maghanap ka ng puno na malapit sa tubig gaya ng sapa sa gabi. At doon, sigurado ako na merong mutya. Wika ni Mang Emong. Isinuot naman ni Benji yung medalyon sa leeg. Lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit ang Biyernes Santo. Naging madali naman ang pagkuha ni Benji ng mutya sa puno ng saging. Naging epektibo yung bigay ng manggagamot sa kanya. Dahil siya na mismo ang iniiwasan ng mga maligno. Nang masalo ni Benji ang mutya na nagmula sa puso ng saging, nag-init ang dibdib. Pinagpawisan ng todo at ng hina. Mabuti na lamang ay nakauwi siya ng bahay kahit nahihilo. Nakahiga lamang siya hanggang sa makatulog. Nang sumunod na araw, dito na niya naramdaman ang kakaibang lakas na epekto ng mutya. Nakakalundag siya na mataas. Nakakasipa sa hangin at higit sa lahat, nagkaroon ng dagdag na lakas ang mga suntok. Nagagawa din niyang pabagsakin ang mga puno ng saging nang walang kahirap-hirap. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagsapit ng gabi, kagad itong nagpunta sa tahanan ni Ricardo. Sumisigaw at hinahamon ng suntukan ang lalaki. Napagtanto ni Benji na kahit madilim ang kinaroroonan, nagagawa pa rin niyang makita ang buong paligid.
Buo ang paniniwala niya na dahil yon sa mutya. Sa paulit-ulit na pagsigaw at paghamon ni Benji, nakita na niyang bumukas ang bintana. Dumungaw sa kanya si Ricardo. Nakita ni Benji sa mukha nito na parabang naaawa ito sa kanya. Napailing na lamang si Ricardo at sinara na ang bintana. Kinalaunan, nagbukas naman ang pintuan. Hanggang sa nilusob siya ng mga alaga ni Ricardo. Uri ito ng hayop na walang mga balahibo. Nagliliwanag ang mga mata. May matatalas ng ngipin. Ngunit pinagsisipa lamang ito ni Benji nang sunggaban siya ng mga alaga ni Ricardo. May dala itong 5 kutsilyo sa bewang. Sa pagtilapo ng mga nilalang, binabato niya isa-isa ng kutsilyo. Tinamaan ang mga ito ng patalim sa dibdib ng walang mintis. Dahilan sa agarang pagkamatay ng mga ito. Ang akala niya ay nasa loob pa si Ricardo. Pero para itong hangin sa bilis na dumaan sa kanya. Hindi na malaya ni Benji na nakahandusay na pala siya sa lupa. Dahil sa maliksing paglusob at pagsuntok sa kanya ni Ricardo. Hindi akalain ni Benji na ganun pala kalakas si Ricardo. Kahit may mutya na siyang karga, tinatablan pa rin ito sa malakas nitong suntok. Ano? Nagulat ka, no? Ang akala mo, malakas ka na dahil may pagmamalaki ka na sa akin. Hindi mo nga ako nabantayan kaya nakahiga ka ngayon sa lupa. Bangon! Huwag ka munang matulog. Magpapawis muna tayo. Pangiinsulto ni Ricardo. Nanooy nakatungo sa kanya at tumatawa. Kitang-kita niya na mukha na itong demonyo. Doon na napikon si Benji. Kaya na makabangon, pinunasan niya muna ang tumutulong dugo sa pumutok na kilay. Kaagad gumanti ng 2 magkasunod na suntok. Ang lahat ng yon ay hindi tumama. Hanggang sa masuntok na naman siya sa panga. Muntik na itong matumba dahil sa lakas ng impact. Galit na si Benji. Kaya nagbitaw muli ito ng 5 magkakasunod na suntok. Tumama ang 3 suntok sa mukha ni Ricardo. Kaya nahilo ito at napaluhod. Tatadyakan pa sana ni Benji sa mukha si Ricardo. Pero mabilis na hawakan ang mga paa. Dahilan upang mawalan siya ng balanse at lumagapak sa lupa. Pinaibabawan siya ni Ricardo. Pinaulanan ito ng suntok. Subalit gumaganti rin siya ng sunod-sunod na sapak sa mukha habang sila'y nagpapagulong-gulong sa lupa at nagbubunuan ng lakas. Mahina kang nilalang, Benji. Kagaya ka lang rin ng asawa at anak mo. Magdasal ka na para sa kaligtasan mo. Dahil tatapusin ko na ang labanang ito. Wika ni Ricardo. Habang sinasapak si Benji at nakasakalang isang kamay sa leeg. Duguan na rin ang mukha ni Benji. Pero hindi siya sumuko. Unti-unti nang binubuka ng elemento ang bibig nito. Handa na siyang lapain. Kitang-kita niya ang matatalas ng ngipin ni Ricardo. Noong nasa aktong sasakmali na siya ng lalaki. Kaagad niya itong sinuntok at sinikmuraan sa tiyan. Namaluktot ang nilalang at bumitaw sa pagkakasakal sa kanya. Nanghina ito sa solidong suntok ni Benji. Hanggang sa binunot ni Benji ang nakatarak na kutsilyo sa sigbi na napatay kanina. Isinaksak niya ito sa dibdib ni Ricardo ng paulit-ulit. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi bumabaha ang dugo. Pero hindi kalaunan.
Namatay rin ang nilalang na wakwak ang dibdib. Matapos ang madugong labanan, naghukay ng malalim na lupa si Benji. Inilibing niya ang bangkay ni Ricardo kasama ang mga alaga nitong sigbin. Matapos makapaghiganti, nagpakalayo-layo na ito sa lugar. Ipinagbili ang bahay makaraan ng ilang linggo. Napagpasyahan ni Benji na sa kabilang bayan na lamang manirahan. Doon na siya nagsimulang mamuhay ng tahimik habang pinag-aaralan ng iba pang kakayahan ng mutya. Tumutugis na rin ito ng iba pang mga aswang. Para wala ng taong maulila at mawala ng pamilya. Gaya ng pinagdaanan niya. Pero sa mga sandaling yon, kahit papano ay gumaan na rin ang pakiramdam. Dahil sa wakas, naipaghiganti niya ang pagkamatay ng asawa't anak. Nagpapasalamat po ako sa nagpadala ng kwento. Ang opinyon ko lang po sa kwentong ito, sobrang sakit talagang mawala ng mahal sa buhay. Lalo na't alam mo na pinatay ito ng isang nilalang. Pero imbes na magmukmok sa isang gilid, ginawa ni Benji ang lahat. Hinamak niya maging mga maligno. Mabigyan lamang ng hustisya ang pagkamatay ng asawa't anak niya. Kayo, anong nagustuhan niyo sa ating kwento? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.